Nakatingin ka na ba sa nakaraan at ninais mong iba ang iyong ginawa? Habang tayo ay tumatanda, ang mga desisyon natin ay maaaring makatulong sa pagbuo ng isang makabuluhan at kasiyasyang buhay o unti-unting magpahina sa ating kaligayahan at kabutihan. Ang totoo, ang ilang pagkakamali ay maaaring mukhang maliit sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari silang magdulot ng malubhang epekto na magdudulot ng kalungkutan, mga problema sa pananalapi, at maging mga issue sa kalusugan na sana ay naiwasan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 sa pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng mga tao sa katandaan na maaaring unti-unting sumira sa kanilang buhay. Ang ilan sa mga ito ay maaaring magulat ka dahil kadalasan ay unti-unti lang itong nangyayari, kaya hindi napapansin ng mga tao ang pinsala hanggang sa huli na. Ngunit kapag natukoy mo na ang mga pattern na ito, magkakaroon ka ng kapangyarihang gumawa ng mas mahuhusay na desisyon, iwasan ang mga hindi kinakailangang pagsisisi, at kontrolin ang iyong kinabukasan. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo dahil hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa mga pagkakamali, kundi tungkol rin sa pagtiyak na ang iyong mga huling taon ay puno ng kagalakan, layunin, at mabuting kalusugan. Tatalakayin natin ng detalyado kung ano ang 5 pagkakamaling ito, kung bakit nangyayari ang mga ito, at kung paano mo maiiwasan ang mga ito upang makabuo ng isang mas mabuting buhay. Kaya kung nais mong siguraduhin hindi mo sinasadyang hadlangan ang iyong sarili, huwag mong palampasin ito. Okay, simulan na natin. Unang pagkakamali, pagpapabaya sa kalusugang pisikal. Isa sa pinakakaraniwan at nakakasirang pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa katandaan ay ang pagpapabaya sa kanilang kalusugang pisikal. Madalas itong nagsisimula ng paunti-unti, pagpaliban sa paglalakad tuwing umaga dito, pagpili ng madaling pagkain kaysa masustansyang pagkain doon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang maliliit na gawin na ito ay nagkakasama-sama. Habang bumababa ang kakayahang gumalaw at humihina ang enerhiya, maraming tao ang nag-aakalang bahagi lang ito ng normal na pagtanda. Ngunit sa totoo lang, ang malaking bahagi ng paghina sa pagtanda ay hindi dahil sa edad, kundi dahil sa kawalan ng aktibidad, hindi magandang nutrisyon, at pagpapabaya sa mga maagang babala ng mga problema sa kalusugan. Kung nakaramdam ka na ng paninigas pagkatapos ng matagal na pagupo o napansin mong humina na ang balanse mo, iyon ay senyales ng iyong katawan. Mahalaga ang paggalaw gaano man katanda ang isang tao. Kapag mas kaunti ang iyong paggalaw, mas mahirap itong ibalik, at bago mo pa mamalayan, ang mga simpleng gawain tulad ng pagtayo mula sa upuan, pag-akyat sa hagdan, o kahit pag-abot sa bagay sa mataas na istante ay nagiging mahirap na. Ang mahihinang kalamnan ay nagdudulot ng hindi magandang balanse na nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, isa sa pinakamalaking banta sa mga matatanda. Ang isang pagkahulog ay maaaring magdulot ng mga pinsala na inaabot ng buwan bago gumaling o, sa ilang kaso, lubos na magbabago sa kalidad ng iyong buhay. Halimbawa si Henry, sa edad na 74, inakala niyang malusog pa siya, ngunit unti-unti siyang tumigil sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Makalipas ang ilang buwan, napansin niyang mas mabilis siyang mapagod kapag matagal na nakatayo, at nagsimulang sumakit ang kanyang mga tuhod. Nang magpasya siyang mag-ehersisyo ulit, malaki na ang nabawas sa kanyang lakas, at kahit ang maiikling lakad ay nagpapahingal na sa kanya. Inabot siya ng buwan bago na ibalik ang kanyang dating lakas, at madalas niyang pinagsisisihan kung bakit niya hinayaan ang sarili niyang humina. Isa pang karaniwang problema ay ang pagpapabaya sa pagkain. Maraming matatanda ang nag-aakalang dahil hindi na sila kumakain
ng kasing dami noon, hindi na nila kailangang mag-focus sa nutrisyon. Ngunit habang tumatanda ang katawan, mas kailangan nito ang ilang partikular na sustansya tulad ng protina para sa kalamnan, calcium para sa buto, at fiber para sa digestion. Ang pagkain ng mga processed food, pagpaliban sa pagkain o pag-asa sa mabilis na merienda ay maaaring magdulot ng kakulangan sa sustansya na nagpapahina sa iyo, nagpapababa ng resistensya at nag-ambag sa mga chronic condition tulad ng diabetes at alta presyon. Ang hindi pagpapatingin ng regular sa doktor ay isa pang pagkakamali na maaring magdulot ng malubhang epekto. Maraming tao ang umiiwas sa doktor hanggat walang malubhang nararamdaman, ngunit ang regular na check-up ay makakatuklas ng mga problema ng maaga kung kailan mas madali itong gamutin. Ang alta presyon, mataas na kolesterol at kahit ang maagang sintomas ng osteoporosis ay madalas na walang halatang senyales. Kaya kapag napansin mo na may problema, maaaring malala na ang pinsala. Ang pag-aalaga sa iyong kalusugan ay nangangahulugan ng pagiging proactive. Hindi lang paghihintay hanggang sa imposible nang balewalain ang problema. Ang magandang balita ay hindi pa huli para magbago. Kahit ang maliliit na pagbabago, tulad ng pagdagdag ng 15 minutong paglalakad sa iyong araw o pagpalit ng processed food sa sariwa at masustansyang pagkain, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang strength training, kahit gumamit lang ng magaan na weights o resistance bands, ay makakatulong para mapanatili ang kalamnan at maiwasan ang kahinaan. Ang paggawing prioridad ang regular na check-up ay makakatulong para maagapan ang mga problema bago pa lumala. Ang pag-aalaga sa iyong katawan ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pagtanda, kundi tungkol sa pagtiyak na magagawa mo pa ang mga bagay na gusto mo hanggat maaari. Pangalawang pagkakamali, pag-iwas sa mga kaibigan at pamilya. Isa sa mga pinakamasakit na pagkakamali na nagagawa ng mga tao sa pagtanda ay ang paglayo sa mga social connections. Sa simula, maaaring mukhang hindi ito masama. Baka huminto ka sa pagdalo sa mga pagtitipon, mas kaunti ang tawag, o isipin mong masyadong abala ang iba para bisitahin ka. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ganitong pag-iisa ay maaaring humantong sa kalungkutan, depresyon, at maging sa mas mabilis na paghina ng mental at physical health. Ang tao ay likas na sosyal at ang pananatiling konektado ay hindi lamang para may kasama, kundi para manatiling may layunin, aktibo at malusog ang emosyon. Maraming matatanda ang nag-aakala na bahagi lang ng pagtanda ang kalungkutan, ngunit mali ito. Ayon sa pananaliksik, ang social isolation ay maaaring magdulot ng parehong epekto sa kalusugan tulad ng paninigarilyo ng 15 sigarilyo sa isang araw. Pinapataas nito ang risk ng heart disease, nagpapahina ng immune system, at iniuugnay din sa mas mataas na posibilidad na magkaroon ng demensya. Kapag hindi na-stimulate ang utak sa pamamagitan ng pakikipag-usap, shared experiences, at emotional connections, mas mabilis itong mag-decline na nagdudulot ng memory loss at cognitive decline. Isipin si Maria, isang 76 na taong gulang na unti-unting tumigil sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. Sinabi niya sa sarili na baka abala sila sa kani-kanilang pamilya at ayaw niyang istorbuhin sila. Linggo ang nagdaan, naging buwan, at bago niya namalayan, halos maghapon na siyang nag-iisa, ang TV lang ang kasama. Hindi na siya pakiramdam niya ang dating sarili, bumaba ang enerhiya niya, naging madilim ang mood niya, at nahirapan siyang mag-motivate sa mga bagay na dati niyang kinasisiyahan. Ngunit nang maglaon, nang mag-effort siyang makipag-ugnay muli, tumawag sa dating kaibigan, sumali sa book club, at inanyayahan ang mga apo niya ng mas madalas, nagbago ang buong pananaw niya. Mas aktibo siya, mas masaya, at napansin niya ang pagbuti ng memorya at enerhiya niya.
Isa pang pagkakamali ay ang pag-asa lamang sa pamilya para sa socialization. Bagamat mahalaga ang pamilya, ang pag-expect na sila lang ang magiging source ng companionship ay maaaring magdulot ng pagkabigo. May sariling responsibilidad ang mga mahal sa buhay, kaya mahalagang magkaroon ng network, mga kaibigan, kapitbahay o miyembro ng komunidad na makakasalamuha. Ang pagkakaroon ng iba't ibang social interaction ay nagbibigay ng mas masaya at fulfilling na buhay at nagsisigurong hindi ka magiging lonely kapag abala ang pamilya. Ginawang mas madali ng teknolohiya ang pakikipag-ugnayan, ngunit maraming matatanda ang umiiwas dito dahil nakakatakot o hindi pamilyar. Ngunit ang paggamit ng mga simpleng tools tulad ng video calls, social media, o voice messages ay makakatulong para manatiling connected. Lalo na kapag hindi posible ang personal na pagbisita. Ang pag-aaral ng mga ito ay hindi para sumabay sa uso, kundi para hindi maiwan sa digital world. Ang magandang balita ay hindi pa huli para makipag-ugnay muli. Pagsali sa isang club, pagvo-volunteer, pagdalo sa mga local events, o kahit simpleng pagtawag sa isang kaibigan minsan sa isang linggo ay malaking bagay. Ang layunin ay hindi ang magkaroon ng abalang social calendar, kundi ang panatilihin ang makabuluhang connections na magpapanatiling mentally sharp, emotionally fulfilled, at engaged sa mundo. Kung pinapanood mo pa rin ito at nakatutulong ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang mga video. Ang suporta mo ay tumutulong para makapagpatuloy kami sa paggawa ng magandang content. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlong pagkakamali, pagtangging umangkop sa pagbabago. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali ng mga tao habang tumatanda ay ang pagtanggi sa pagbabago, maging ito man ay teknolohiya, lifestyle adjustments, o maging ang nagbabagong social norms. Maraming matatanda ang nagiging matigas ang ulo at ayaw umangkop. Naiintindihan, nakakapanibago ang pagbabago, at pagkatapos ng ilang dekada ng pamumuhay sa isang paraan, madaling isiping hindi mo na kailangang matuto ng bago. Ngunit ang totoo, ang pagtangging umangkop ay hindi makakapigil sa mundo na magbago. Gagawa lang ito ng mas frustrating at isolating na buhay. Marami ang nag-aakalang para lang sa mga kabataan ang bagong teknolohiya, ngunit sa mundo ngayon, ang pananatiling connected ay madalas nakadepende sa pagiging bukas sa pag-aaral. Maging ito man ay paggamit ng smartphone, pag-unawa sa online banking, o paggawa ng video call, ang mga skill na ito ay hindi lang convenience. Nagiging essential na sila. Kapag tumanggi ang mga matatanda sa digital tools, madalas silang naiiwan sa mahahalagang usapan, nahihirapan sa mga simpleng gawain, o mas vulnerable pa sa scams dahil hindi nila naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay-bagay. Halimbawa si Albert, 78 taong gulang, na ayaw gumamit ng smartphone at sinasabing sapat na ang kanyang lumang flip phone. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niyang hindi siya kasali sa group chats ng mga apo, nangangailangan na ng online access ang bangko niya para sa ilang serbisyo at marami siyang na-miss na convenience na makakapagpadali sana ng buhay niya. Sa huli, nagpasya siyang subukan ang teknolohiya. Sa kaunting pasensya, natuto siyang mag-text, gumamit ng video call at mag-order ng groceries online. Ang dating reluctant na effort ay naging bagay na nagpabuti sa kanyang buhay nang hindi niya inaasahan. Isa pang paraan ng pagtanggi sa pagbabago ay ang pagpilit sa lumang gawain kahit may mas magandang option na. Maaaring ito ay simpleng pag-ayaw ayusin ang diet para sa kalusugan, pag-ignore sa modern safety measures sa bahay, o pagtanggi sa bagong medical advice dahil iba ito sa alam nila noong araw. Ang paniniwalang ganito na ako dati pa ay maaaring mapanganib, lalo na kapag may
mas ligtas at epektibong alternatibo. Nagbabago rin ang relasyon at ang pagtangging umangkop ay maaaring lumikha ng distansya sa pamilya. Iba na ang paraan ng komunikasyon, values at lifestyle ng mga kabataan ngayon. Sa halip na punahin o tanggihan ang mga ito, ang pagtanggap sa kanila ng bukas ang isip ay makakatulong para patibay ng relasyon. Maraming matatanda ang nakakaramdam na kapag tumigil sila sa pag-expect na dapat pareho pa rin ang lahat at sinimulan nilang tanggapin ang mundo kung ano ito ngayon, mas konektado at mas kontento sila. Ang pag-angkop sa pagbabago ay hindi nangangahulugan ng pagpapabago sa pagkatao mo, kundi ang pagiging flexible para makasabay. Hindi na babalik ang mundo sa dati at kung mas bukas kang matuto at umangkop, mas magiging independent at fulfilled ka. Hindi pa huli para tanggapin ang mga bagong paraan at kung mas open-minded ka, mas mapapansin mong ang pagbabago ay hindi dapat katakutan. Maaari pa itong magdala ng hindi inaasahang saya at oportunidad sa buhay mo. Pang-apat na pagkakamali, hindi maayos na pamamahala ng pera. Isa sa mga pinakamalubhang pagkakamali na nagagawa ng mga tao sa katandaan ay ang hindi matalinong pamamahala ng kanilang pera. Madaling isipin na hindi na gaanong mahalaga ang pera habang tumatanda, lalo na kung hindi ka na nagtatrabaho at mayroon kang ipon o retirement fund. Ngunit ang totoo, ang hindi maayos na pamamahala ng pera, maging ito ay sobrang paggastos, pagmiminimina sa mga gastusin sa hinaharap o kawalan ng pagpaplano para sa mga emergency, ay maaaring gawing stress at paghihirap ang dapat sana ay komportabling panahon ng buhay at mapilitang umasa sa iba. Maraming matatanda ang napapasabak sa akala na sapat ang kanilang pera, ngunit sa huli ay napag-iiwanan ng mga bayarin sa gamot, implasyon o hindi inaasahang gastos na mas mabilis kaysa sa inaakala. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng pera, kundi tungkol sa pagtiyak na tatagal ito. Kahit ang mga dating komportable ang buhay noong kabataan, ay maaaring mahirapan kung hindi nila iaayon ang kanilang paggastos sa bagong yugto ng kanilang buhay. Isipin si Richard, isang 72 taong gulang na malayang gumastos noong nagretiro, sa akala niya ay sapat ang kanyang ipon para mabuhay nang walang alala. Nagbakasyon siya, bumili ng regalo para sa kanyang mga apo at madalas kumain sa labas. Ngunit nang sumapit siya sa kanyang late 70, napansin niyang nauubos na ang kanyang ipon. Dumami ang kanyang mga bayarin sa gamot at hindi niya naplano ang mga gastusin para sa pangmatagalang pangangalaga. Dahil sa limitadong opsyon, napilitan siyang umasa sa kanyang mga anak para sa suportang pinansyal, isang bagay na ayaw niyang mangyari. Kung mas naging maingat sana siya sa kanyang paggastos noon pa, maaring mas tumagal ang kanyang ipon at nanatili siyang independyente. Isa pang pagkakamali ng mga matatanda ay ang hindi pagpapatuloy sa financial planning. Marami ang akala na kapag nag-retire na sila, hindi na nila kailangang mag-isip tungkol sa investments, budgeting o pag-aayos ng pera. Ngunit ang pamamahala ng pera ay isang lifelong process at kahit sa katandaan, ang matalinong desisyon ay malaki ang epekto sa komportable at stress-free na buhay. Ang pagsubaybay sa mga gastos, pag-unawa sa mga pangangailangan para sa healthcare, at pagpaplano para sa posibleng long-term care ay makakaiwas sa financial hardships sa hinaharap. Ang mga matatanda rin ay madalas na target ng mga scam at isa sa mga nakakabagbag damdaming paraan ng pagkawala ng financial security ay ang pagtitiwala sa maling tao. Ang mga phone scam, email fraud at maging mga manloloko na nagpapanggap bilang financial advisor ay maaaring magpawalang lubos ng buong ipon sa isang iglap. Maraming matatanda ang lumaki sa panahon kung saan mas mapagtiwala ang mga tao at sinasamantala ito ng mga scammer. Ang pag-aaral na kilalanin ang mga financial scam, pag-iwas sa mga unsolicited offers
at pagkakaroon ng trusted financial advisor o kapamilya na magre-review ng mga major financial decisions ay makakaiwas sa malubhang pagkalugi. Ang susi sa financial security sa katandaan ay hindi tungkol sa pagiging mayaman, kundi sa pagiging matalino. Ang paggawa ng malinaw na budget, pag-iingat sa hindi kailangang gastos, at pagpaplano para sa mga future expenses ay makakatulong para tumagal ang pera hanggang sa huli. Hindi pa huli ang lahat para magayos at kahit maliliit na pagbabago ngayon ay maaaring magdulot ng malaking ginhaya sa hinaharap. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Okay, magpatuloy tayo. Panglimang pagkakamali, hindi pagbibigay pansin sa mental growth at layunin. Isa sa mga madalas hindi napapansin ngunit malaking pagkakamali ng mga tao sa katandaan ay ang pagbibitiw sa personal na paglago at pagkawala ng sense of purpose. Maraming matatanda ang napapasailalim sa paniniwalang kapag nagretiro na sila, tapos na ang panahon para matuto, magtakda ng mga layunin o magambag sa mundo. Ngunit ang totoo, ang pagkakaroon ng isang makabuluhang bagay na inaasahan, maging ito man ay isang hobby, passion o bagong hamon, ay isa sa mga pinakamahalagang salik para manatiling matalas ang isip, emosyonal na fulfilled at malusog ang pangangatawan. Isang karaniwang isyu ang paniniwalang hindi maiiwasan ang mental decline. Bagamat may mga pagbabago sa pagtanda, ang utak ay patuloy na may kakayahang matuto, umangkop at bumuo ng mga bagong koneksyon habang buhay. Ang tunay na panganib ay hindi ang edad mismo, kundi ang kawalan ng aktibidad. Kapag tumigil ang mga matatanda sa pag-engage sa mga mentally stimulating activities, bumagal ang kanilang utak. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga patuloy na nag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa, paglutas ng mga puzzle o pagkuha ng mga bagong skills ay mas malamang na hindi makaranas ng cognitive decline. Isipin si Linda, isang 70 taong gulang na dating aktibo at curious. Ngunit matapos magretiro, halos buong araw na lang siya nanonood ng TV, na parang ang pinakamagandang panahon ng kanyang buhay ay tapos na. Sa paglipas ng panahon, mas madalas na siyang makalimot, nawalan ng gana sa pakikipag-usap at hindi na gaanong engage sa buhay. Ngunit nang magdesisyon siyang sumali sa isang art class sa lokal na community center, isang bagay na hindi niya pa nagagawa, sa loob ng ilang linggo, nakaramdam siya ng panibagong layunin. Mas tumalas ang kanyang isip at nakakilala pa siya ng mga bagong kaibigan. Isa pang malaking pagkakamali ay ang kawalan ng dahilan para bumangon sa umaga. Maraming matatanda ang naglaan ng dekada sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya, at pagharap sa mga responsibilidad, ngunit biglang nawala ang direksyon nang mawala ang mga tungkuling iyon. Kung walang sense of purpose, madaling pumasok ang boredom at depresyon. Ang pagkakaroon ng dahilan para manatiling aktibo, maging ito man ay pagvo-volunteer, pagme-mentor sa mga kabataan, paghahalaman o pagsusulat ng libro, ay nagbibigay ng structure, motivation at fulfillment sa pang-araw-araw na buhay. May mga matatanda ding umiiwas sa pagsubok ng mga bagong bagay dahil takot silang magkamali o akala nila ay huli na. Ngunit ang totoo, walang kinalaman ang edad sa pagkatuto. Ang ilan sa mga pinakamainspirasyong kwento ay mula sa mga taong nagsimula ng bagong karera, nag-aral ng bagong wika, o nagkaroon ng bagong hobby sa kanilang 7 dekada, 8 dekada, o maging 9 na dekada. Hindi tumitigil ang paglago kapag umabot ka sa isang edad. Tumitigil ito kapag pinili mong tumigil na magsubok.
Ang pagpapanatiling aktibo ng isip at pagkakaroon ng layunin ay hindi lang nagpapabuti ng mood, nakakaapekto rin ito sa haba ng buhay, cognitive function, at maging pisikal na kalusugan. Ang mga patuloy na humahamon sa sarili, nananatiling curious, at nakakahanap ng mga bagong paraan para makatulong sa mundo, ay nabubuhay ng mas masaya at fulfilled. Gaano mang katanda, may kakayahan pa rin ang iyong isip na lumago at may saysay pa rin ang iyong buhay. Ang susi ay ang patuloy na maghangad, matuto, at huwag isiping ang iyong pinakamagandang araw ay nasa likuran mo na. Pangwakas na mga pag-iisip. Ngayong napag-usapan na natin ang 5 pagkakamaling ito, maglaan ng ilang sandali para isipin kung alin sa mga ito ang maaaring nakakaapekto sa iyong buhay o sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Ang pagtanda ay hindi lamang tungkol sa pagiging mas matanda. Ito ay tungkol sa mga pagpili na magdedetermina kung ang iyong mga huling taon ay puno ng kasiyahan, layunin at kalayaan o ng pagkabigo at pagsisisi. Ang magandang balita ay ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ay hindi nangangailangan ng malalaking pagbabago. Ang maliliit na pag-aayos sa kung paano mo haharapin ang iyong kalusugan, relasyon, mindset at pananalapi ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong kabuuang kagalingan. Kung napapabayaan mo ang iyong pisikal na kalusugan, ngayon na ang panahon para pagtuunan ng pansin ang paggalaw, kumain ng masustansya at magpa-check up ng regular. Kung ikaw ay nag-iisa, sikaping makipag-ugnayan muli sa mga dating kaibigan, bumuo ng mga bagong relasyon, at tanggapin ang teknolohiya para manatiling konektado. Kung ayaw mong tanggapin ang pagbabago, ipaalala sa sarili mo na ang pag-angkop ay hindi nangangahulugang nawawala ang iyong pagkatao. Ibig sabihin nito ay binibigyan mo ang sarili ng mga kasangkapan para manatiling malaya at konektado sa mabilis na nagbabagong mundo. Kung ang pananalapi ay isang alalahanin, kumilos ng maaga para masiguro ang seguridad, bawasan ang hindi kailangang gastos, at protektahan ang sarili mula sa mga bitag sa pera. At kung nawala na ang iyong sentido de layunin, magsimula sa maliliit na bagay, magbasa ng libro, subukan ng isang bagong bagay, o humanap ng paraan para maibahagi ang iyong karunungan at karanasan sa mundo sa paligid mo. Ang mga pagpipiliang gagawin mo ngayon ang huhubog sa kalidad ng iyong buhay sa mga darating na taon. Hindi pa huli para kunin ang kontrol, gumawa ng mas mabuting desisyon, at tiyakin na ang iyong mga huling taon ay ilan sa pinakamagandang taon ng iyong buhay. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito balak gamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring mag-like, mag-subscribe at mag-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para impormahan at inspirasyon ka. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.